Hello, welcome again to my channel, and this time I will discuss one of the method in analyzing structure, the method of joints, through this example. So there are two main ways of analyzing structure yung process natin. Una is method of joints, meron ding method of section. So this time, method of joints muna tayo. So through example, malaman natin kung paano gamitin si method of joints. Okay, example 1. Calculate the forces in each member of the truss as shown below and indicate whether the members are in tension or compression. Okay? So, yan. So, yung member na sinasabi natin dito is ito yung member AB, BC, BE, CE, CD, ED, and AE. So, yung may mga pin siya and member. Kumbaga, meron siyang connecting element dyan kada member. Okay? So, hanapin natin dyan yung lahat ng member. Tawag dito. Forces in each member. And, dapat malaman din natin kung in tension ba yung member na yun or in compression. So, didiscuss ko yan later. Okay? So, eto, So, kung may problem kayong ganito sa trusses and meron tayong mga reaction, meron tayong pin, support, and roller support. So, meaning may katumbas na reaction siya. So, dapat, kung kaya natin isolve yung reaction, isolve na natin muna yung reaction, before starting to solve the joints, the whole process. Okay? So, hanapin muna natin yung reaction ni roller. So, ang isa lang ang reaction ni roller, towards dun sa point of interaction ng roller dun sa truss or sa member. So, isa lang yan, pataas. So, point D dyan, sabihin ko na lang reaction at roller at point D at vertical. So, that is dy na lang ilagay ko. And ang pin, siyempre, ang reaction niya, counter reaction niya dahil pinatungan siya ng member ng truss, siyempre pataas din, katulad ng roller. Meron tayong AY. And then, isa pang reaction ng pin is horizontal force, either going to the left or going to the right. So, kung kaya nyo muna i-analyze yung structure, so kasi may force tayong 3,000 na pakanan, so pinupush niya yung truss pakanan, therefore, dapat yung support natin, yung pin, kokontrahin niya yan, yung 3,000. So, dapat ang force ng pin natin ay pakaliwa. Pero kung sakaling nag-assume muna kayo, nagkamali kayo ng direction nitong AX pakanan, ang mangyayari lang naman dun is magne-negative yung sagot nyo, tapos papalitan nyo yung direction ni AX. So, ganun lang. Pero kung ma-analyze mo na kung ano yung magiging direction ni AX, mas maganda, So, tama na yung assumption natin. Okay? Ayan. So, analyze muna din natin yung structure. So, meron tayo ditong A, B, C, D, E. Tapos, naka-roller and pin. And, itong triangle na to, actually, it is an isosceles triangle. Itong dalawa. Meaning, same yung side nila. Same yung side nila. Therefore, yung gitna ng triangle na to, pag hinati natin, kalahati rin yung 12 feet, naka-fit yan, fit yung isang apostrophe, is 6, yung kalahati nitong base na to, nung base ng triangle, is kalahati ng total base, kasi isosceles triangle siya. So 6 feet, 6 feet, 6 feet din to, and other side din 6 feet, syempre, total of 12. And the height is 8. Okay, ayan. So, solve na natin yung reaction sa support. So, pwede tayong mag-moment sa point A. Summation of moment at point A. Dito tayo mag-point A. Counterclockwise as positive is equal to 0. So, at point A, lahat ng force na may perpendicular distance, yun ang moment. So, sa point A, nandyan si AX and si AY. So, neglected siya. Wala siyang moment. Wala siyang perpendicular distance. And ang positive natin ay counterclockwise. So, unahin natin itong 3,000. So, si 3,000, meron siyang perpendicular distance sa point A at 8.
and ang force niya is 3,000. So, ang gagawin natin, para malaman natin kung counterclockwise or clockwise, papaikutin natin tong force doon sa point A. So, paling yung point A yung magiging center niya, and malalaman natin yung ikot niya. So, ang 3,000 natin ay clockwise, therefore, negative. So, negative 3,000 pounds times the perpendicular distance niya na 8 feet. Okay? And then, sunod na force is 4,000. So, ito yung point A. Papaikutin natin yung 4,000. Center yung point A. So, that is clockwise din. No? Clockwise. So, minus, no? 4,000 pounds times. Ang perpendicular naman ni 4,000 papunta sa point A is total of 12. No? So, force times distance ang moment natin. And isa pang force, yung dy. From point A, yung dy paangat. So, iikot siya sa point A. Center niya si point A. So, ang movement niya ay counterclockwise, therefore positive. dy times the distance, the perpendicular distance ni dy sa point A is a total of 24 feet. So, wala naman na ibang force sa whole structure. So, equals 0. Okay, then solve for dy. Transpose lang natin yung dalawa, no? Dalawang term dun sa kabilang side. So, may iwan si dy times 24 feet is equal to, ito mo ng 4,000, magiging positive siya, times 12 feet. And then yung 3,000, magiging positive din. Times 8 feet all over 24 feet, no? Para ma-cancel out yung 24 feet. So, cancel na to. Cancel na rin yung feet na unit. Ano tayo agad, no? Pounds ang unit natin. So, ang dy natin, may value na tayo. dy is equal to, so, syempre, kakalculate natin yan. 4,000 times, gawin mo natin fraction, 4,000 times 12 plus 3,000 times 8 all over 24. Okay, double check. So, that is 3,000 pounds. No? 3,000 pounds. So, meron ng reaction at dy's. Pero pag pinapakuha yan sa problem, during quiz or exam, i-box nyo na siya, no? Kung hinihingi naman niyang reaction dyan. Okay? So, tapos na tayo mag-moment at A. May value na tayong dy na 3,000. So, actually, pwedeng isa ka lang mag-moment, tapos ngayon magsa-summation na tayo ng forces. No? Pwede na tayo mag-summation of forces. Summation of forces along x muna. No? Where going to the right is positive, equal to 0. So, going to the right, ang horizontal force lang natin is 3,000 pounds. And yung AX natin, negative, no? Negative AX. And wala nang ibang horizontal forces. So, equals to 0. So, transpose lang natin sa AX. So, bali, AX is equal to positive 3,000 pounds. Okay? Ayan. So, yun sabi ko kanina, kung yung AX mo is pakanan, magne-negative lang itong sagot natin, no? So, meaning mali lang yung direction ng AX. So, ganito yung direction ng tamang AX dito sa example na to. Okay? And then, so, pwede ka na ulit mag-summation of Fy where going upward is positive equals to 0. So, Ay positive, 4,000 pababa pounds, and then pataas dy plus dy equals 0. Yan. So, si dy, may ano na tayo dyan, no? 3,000 yung dy. May value na. So, lipat lang natin lahat yan. So, ay is positive 4,000 pounds plus, no, minus dy, kasi minus dy, ang dy natin 3,000, minus 3,000 pounds. So, ang ay natin ay 1,000 pounds. Okay? Ayan. So, meron na tayong mga reaction, no?
dun sa support natin. Ngayon, dun, tsaka tayo mag-proceed sa method of joints. Okay? So, method of joints, yung joint natin, ito yan, joint A, joint B, joint C, joint D, joint E. Okay? So, pwede kayong mamili kung saang joint nyo gustong magsimula. Okay? Magiging pareha lang din naman yung sagot nyo kung saan man, so, kung iba kayo, sa ibang joint kayo magsimula. No? Pero kung standard or mostly ang ginagawa, yung pinaka left side yung joint. Pero kung sa tingin mo sa point D, maganda rin mag-joint, may masosolve ka na, pwede na rin dyan, no? Pero for the purpose of this discussion, mag-joint tayo sa A. Yan. So, parang i-confine natin yung joint na A. Okay? Tapos, pag nahati mo yung member, parang may lalabas na force dyan. Okay? So, pwede tayo mag-assume kung ang force is in tension or in compression. So, ang una dito is AB, di ba? So, may lalabas ditong AB. Yan. So, pwede tayo mag-assume, halimbawa, palabas sa A, sa point A. So, kapag palabas sa point A, parang hinihila niya, no? Hinihila niya yung point A. So, ang tawag dito is naka-tension siya. Okay? Tension yan. Hinihila niya yung point A. Okay? So, ito yung assumption natin, AB. Ang member AB is in tension. Tapos, yung member AE, pwede tayo mag-assume na pakaliwa. Okay? Pakaliwa. So, naka-tension pa din yan. Okay? Naka-tension pa rin yung assumption natin. So, that is AE. So, yung blue arrow is just an assumption ng tension or compression. Once na nag-negative yung sagot natin sa AB and AE, ibig sabihin, mali yung assumption natin, papalitan natin siyang direction. So, dapat pala naka-compression siya. Towards point A, no? Ayan. Okay? So, ito ngayon, gagawin natin dun sa, mag-FBD tayo at joint A. Ayan. Yan. So, FBD, free body diagram at joint A. So, may dito yung A natin. Meron tayong AY. Meron tayong AX. Tapos, ano ba yung mga member natin? AB tsaka AE. Meron tayong AB tsaka AE. So, inassume natin yan, no? Ayan, na tension siya. Again, tension siya, yung AB kasi inahatak niya si point A. Okay, si AE, tension din kasi inahatak niya si point A. Okay, doon tayo magbe-base sa mismong joint. Kung hatakin ba niya o i-compress niya. Okay, kung tension, pahatak, papasok is compression. Okay, so, meron tayong diagonal force, so dapat alam natin yung component niya. Okay, so, saan tayo kukuha ng component? So, dito ay meron tayong base sa 12, no? And the height is 8. So, pwede tayong gumawa ng right triangle dito. Ito. Halimbawa, ito, no? Ito, right triangle to. And dito is 6, and this is 8. So, pwede rin natin sabihin sa slope, this is 6 and 8. And to get this hypotenuse, we will use Pythagorean theorem, no? Ayan. So, bali, square root of 6 squared, 64, plus 8 squared, 36 plus 64 is 100, no? Square root of 100 is 10. So, ang value ng hypotenuse natin is 10. So, 6, 8, 10. So, dapat, syempre, alam nyo na kung paano gumawa nitong nung right triangle na yan. 6, 8, 10. So, dito, pwede rin natin ilagay na this is 6, this is 8, this is 10. Para makuha natin yung horizontal component and vertical component niya. So, yung horizontal component is AB times mo yung horizontal distance na 6 all over yung hypotenuse na 10. And ang vertical component, AB times vertical 8 over 10. Yan. Okay, so ito na yung vertical and horizontal component.
Yung AE, wala tayong value. Yan yung solve natin. So, paano na susunod na gagawin natin? So, pwede na tayo ulit mag-summation of forces along X or along Y depending on the joint, no? Kung ano yung mauna nating masosolve. So, dito, kung i-analyze natin, may value na si AY, 1,000. Si AX, 3,000, no? May value na yan. So, 3,000 pounds na yan. So, may value na si AX, AY. Kapag nag-summation tayo sa forces along Y, no? Dito, masosolve na natin agad si AB kasi dalawa lang yung forces along Y natin. Si AB tsaka si AY, which is may value tayo sa AY. So, unahin natin yung summation of forces along Y where going upward is positive is equal to 0. So, pataas natin, 1,000. Pataas din tong AB, no? So, plus AB times 8 over 10. Ito yan, yung going upward. Equals 0. Okay? Then, solve for AB. So, transpose natin yung 1,000. So, AB is equal to negative 1,000. So, and then, divide both sides by 8 over 10. So, negative 1,000. Therefore, negative yung sagot natin, no? Negative 1,000 all over 8 over 10. So, ang sagot ay negative 1,250. Ang AB natin is negative 1,250 pounds. Meaning, dahil lang negative yung sagot natin, yung assumption natin na tension, mali. Okay? So, dapat pala siya ay in compression. So, ito yung actual, natin, yung arrow natin, it is the actual, yung kulay red. So, ang actual natin pala dapat ay compression. Okay? So, ang magiging sagot natin, so compression, no, towards the point A. So, magiging sagot natin sa AB, okay? So, dahil negative yan, ang magiging sagot natin sa AB is equal to positive 1,250 pounds. Pero, sasabihin mo, compression siya. Letter C, no? Compression. In compression. So, pwede mong buuin yung compression or letter C na lang, no? Depende sa, sa inyo. Instruction. Then, i-box na natin yan. Okay? Ayan. So, compression pala yung AB, no? Ito ang ginawa natin dito is, tension. So, once na nagkamali kayo dito sa AB, mas magandang gumawa kayo ng another FBD na tama na yung assumption natin. So, dapat compression yung AB para mas hindi tayo malito, no? So, kung gagawa ulit ako ng FBD at joint A, actual, no? Para masolve natin sa AE, no? Bali, meron tayong AY na 1,000. Meron tayong AX na 3,000. Si AE, assumption natin pa rin to. Tension. Tapos, actual na nung AB ay compression pala. No? Tapos, ganun pa rin naman. 6, 8, 10. And may value na si AB na 1,250 pounds. So, actual na siya, no? Ayan. So, yung actual na yan, kukunan pa rin natin ng ng component. Dalawang component. So, this is 1,250 na siya, no? 1,250 times horizontal 6 over hypotenuse na 10. And pababa ay 1,250 times 8 over 10. Okay? And sa AE, masosolve na natin yan. Okay? Through summation of forces along X where going to the right is positive is equal to 0. Ayan. Okay? Going to the right, yung AX natin negative, going to the left. Itong 1,250 times 6 over 10 going to the left. So, 1 negative din.
over 10, and yung AE natin, yung positive, going to the right, is equal to 0. So, transpose lang natin yung dalawa na yan. So, AE will be equal to positive 1,250, 6 over 10, o pwede nyo pa rin naman isimplify yan, plus 3,000. No? And then, calculate natin, 1,250 times 6 over 10, or 3/5, no? Plus 3,000. Excuse. So, 3,750. Ang value ni AE is 3,750. AE is 3,750 pounds. So, dahil positive yung value ni AE, no? AE, meaning, tama yung assumption natin na naka-tension siya through point A, no? Hinihila niya si point A, meaning tension yun. So, lalagay natin tension, pwedeng word, pwede rin namang letter T. Again, depending on the instruction ng inyong instructor or professor. Okay? Ayan. So, mahaba lang, ano? Pero tuloy-tuloy lang natin. Madali lang siya. Basta focus lang kayo sa pag-solve. Ayan. So, sunod. Tapos na tayo sa point A. Tapos na tayo sa point A, punta tayo sa pwedeng point B, or kayo bahala, ano? No, normally, sunod-sunod na natin yung letter. So, ito ay point B. Sige, mag-point B tayo. Ayan, point B. So, i-isolate ulit natin. So, mag-assumption tayo ng so, ito actual na, no? Actual na yung AB. So, mahahati mo kasi siya dyan. So, meron ka na namang AB. Ang AB mo ay compression. So, compression na rin to si AB dito sa point B. So, AB. And then, analyze natin maigi. Ito pakaliwa. Siguro, ang assumption natin sa BC ay pakanan naman to. No? Pa-compression sa point B. BC. So, mas maganda kasing i-analyze natin kung ano yung magiging direction niya, no? Pero pwede rin naman, kung mali lang naman, is papalitan lang naman natin ng direction. Pero kung mas maganda, kung una pa lang, kaya mo na i-analyze kung pababa o pataas, or tension or compression yung member, mas maganda. So, yung AB pataas, so may pataas na component yan, so kukontrain niya ni BE. So, mas maganda, ang assumption natin dito, naka-tension, no? Pababa. Tension siya sa point B. Ito yung BE. Ayan. So, sige, ano tayo dito? Joint tayo sa point B. AB, BE, BC. Okay, so FBD at point B. FBD at joint B. Si joint B, ito si joint B, merong pakaliwang 3,000. Tapos, ano mga letter yun? Ito. Tapos, meron tayong pa-compression na AB. Tapos, inassume natin yung BE na tension. Tapos, BC pakaliwa. Tingnan nga natin kung tama. BC, BE. BC, BE. Ayan, tapos AB. Then, 3,000 pounds, 3,000 pounds. And then, yung slope, 610, 6,810, 6,810 pa rin. Pareha lang yung slope niya kasi isosceles triangle nga din yan, no? So parang ganito yan. Meron tayong 6, 8, 10. Meron tayong 6, 8, 10. So, si BE, merong horizontal component. So, BE, horizontal is 6 over 10. And sa vertical, 8 over 10. BE times 8 over 10. So, si AB, may value na tayo ni AB. Ano nga yung AB natin? 1,250. Compression, no? Tama. 1,250. So, equal siya sa ang AB is 1,250. So, para makuha natin yung component niya, so, papasok siya, meaning, pataas, tsaka pakanan, no? Ito ko nalalagay. So, lagay ko dito, no? Taasan ko na lang. 1,250 or AB times vertical, 8 over hypotenuse na 10. Then, yung pakanan niya, 1,250 times pakanan, horizontal, 6 over 10. Ayan. Okay? So,
Na-solve naman na natin. Nalagay na natin component ng mga diagonal forces. So, pwede na tayong mag-summation of forces. Ano kayang una natin masasolve? Yung vertical. Kasi ito, may given na to. Yung BE na lang, masasolve na natin agad kapag nag-summation of forces tayo along Y, where positive going upward equals to 0. So, ang pataas lang natin, 1 to 50 times 8 over 10. Ang pababa, negative BE times 8 over 10. Ito. Wala nang ibang vertical component is equal to 0. Okay? So, ito na lang i-transpose ko, tas divide both sides by 8 over 10. So, bali, ang BE natin ay 1 to 50 times 8 over 10 all over 8 over 10. No? So, cancel lang to. So, 1 to 50 din ang value ni BE natin. So, ang BE natin is also 1 to 50 pounds. And then, tama yung assumption ng BE natin na hinahatak niya si point B, meaning naka-tension siya. Hinahatak niya si point B, si BE, so tension. So, lagay lang natin tension or T. Pwede na. Okay? So, i-box na natin yan agad. Baka mawala pa. No? Ayan. Okay? So, meron na tayong value ni BE. And tama yung assumption natin. Kaya, hindi na tayo gagawa ng actual FBD kasi tama naman yung assumption ni BE. Yun nga yung maganda, no? Kung kaya mo na i-analyze sa una pa lang kung ano yung direction niya, hindi ka nang babago ng FBD, no? Same pa rin yung gagamitin natin kasi tama yung force ni BE. And then, para ma-solve si BC, mag-summation naman tayo ng forces along X where going to the right is positive is equal to 0. So, going to the right is 3,000 pounds. Going to the right, 1 to 50 plus 1 to 50 times 6 over 10. Going to the right, BE plus BE times 6 over 10. And BC is going to the left, minus BC. Minus BC is equal to 0. Tingnan natin, baka mayroon tayong nakalimutan. 3,000, pakanan, 1 to 50 times 6 over 10, BE times 6 over 10, kaliwa BC. So, si BC, yun ang i-transpose natin. So, BC will be 3,000 pounds plus 1 to 50 pounds times 6 over 10 plus BE. Ang BE natin ay 1 to 50. 1 to 50 times pounds, no? 6 over 10. Therefore, ang BC natin is equal to, so 3,000 plus 1 to 50 times 6 over 10 plus 1 to 50 times 6 over 10. Double check. 3,000 plus 1 to 50 times 6 over 10 plus 1 to 50 times 6 over 10. 245. 4,500 pounds. So, positive ulit. Meaning, tama ulit yung assumption ng BC natin. So, papunta siya sa B, sa point B. Tinutulok niya si point B. So, kinocompress niya si point B. So, that is compression. Okay? So, this is compression or simply C. Okay? So, baksan natin. Yan. So, tingnan natin yung mga meron na tayo. May BC, BE, tsaka AE. Tingnan natin yung whole structure. So, tama yung assumption na BE tsaka BC, no? So, pwede nating ilagay natin ng red arrow para alam natin na actual na siya. Yan. Okay? So, pwede tayong so, meron tayong BC. No, may BC na tayo. So, actual yan. So, pwede rin yan dyan. BC din to. Okay? Ayan. So, wala pa tayong, so, may BE na rin tayo. So, compression si BE. BE. Pero, wala pa tayong CE, tsaka CD, tsaka ED. Kung magjo-join tayo sa point C, no? Meron na tayong BC, di ba? Pero, dalawa yung force natin, CE tsaka CD,
na merong unknown sa y-axis, meron ding unknown sa x-axis. So, kapag mag-join ka dyan sa point point C, magto 2 equation, 2 unknowns ka dyan. Pero, solvable naman siya, no? Pwede ka pa rin naman, masasolve mo pa rin siya using 2 equation, 2 unknowns. Dito, sa method of joint, hindi naman kailangan sunod-sunod yung joints na i-joint mo, no? So, hahanap ka pa rin ng paraan ng ibang joint kung saan ka madadalian. Okay? Kung dito ka naman sa point E ka magjo-joint, no? Meron na tayo AE. Actual to, yung AE natin. Tama ba? Hindi pala natin napalitan. AE natin is tension. So, positive. So, tama. Actual yon. So, actual na rin to. Tension. So, ito tension din to. AE. So, meron na tayong BE. Value ng BE. May value na tayo AE. Wala tayong CE tsaka ED. No? Pwede rin tayo mag-joint dito. Okay? Ayan. Pero may isa pang mas madali. No? Kung mag-joint tayo sa joint D. Dito tayo mag-joint. No? Kasi may value na tayo ng dy. Diba? Tapos, yung isang member na to, kapag may y component siya, masasolve agad natin yung y component kasi may given ka ng y component kasi itong ED ay naka-horizontal component, di ba? So, mas madaling mag-join sa D kaysa sa C and kaysa sa E. Kaya, mag-joint D tayo, no? So, dapat, alam niyo yun, no? Ma-analyze nyo rin yun. Dapat i-analyze nyo rin yun. Hindi laging sunod-sunod yung letter sa pag-joints, no? So, kung kaya nyo mag-join sa kabilang sides, sa side, mas maganda. Kung mas madali, mas maganda, syempre, di ba? So, si dy pataas. So, syempre, yung core member CD, pababa yan. Kukontrahin niya yan, no? Ito yung CD. Again, kulay blue pa lang kasi assumption pa rin. Pero inanalyze na natin, So, possible na magiging positive yung sagot natin dyan. And kung pababa to, syempre may component siyang pababa and pakanan. So, yung ED natin, pakaliwa. No? In tension, si ED. Hinahatak niya si point D. Si CD, compression, kinocompress niya si point D. Okay? So, yan. Mas madali yan compare sa point C ka mag-join or point E. ED, CD. Yan. At joint D. Haba na, no? Sa baba na lang tayo. Yan. At joint. FBD. Dito na lang, FBD at joint D. Yan. So, sa point D, okay, may point D tayo. Meron tayong dy, no? Nasolve na natin yung dy. Then, sabi natin, kinounter natin siya, pa-compression C, AB, letter yan, CD, tapos tension CED. So, ito ay CD, and in tension CDE or ED, no? Pareha lang naman yon. Okay? So, again, ang slope niya, pareha pa rin nung CD, no? Kasi 6-8 pa rin to, no? Same triangle din naman yung dalawa na yan. So, 6-8 pa din ang slope niya. So, ito, no? Parang 6, 8, 10 pa rin. So, kukunin natin yung component sa x component ni CD. So, CD times horizontal distance 6 over hypotenuse 10. And, pababa, medyo dito na lang lagay, no? Ayan. So, CD times vertical 8 over 10. Ayan. So, mag-summation na agad tayo dyan sa Y. So, sa X, wala ka pa makuha kasi unknown si CD, unknown si DE. Pero si Y, summation tayo sa Y, may makuha na tayo kasi may value na tayo ng DY na 3,000. 3,000 pounds. Okay, so mag-summation na tayo ng forces along Y where going upward is positive is equal to 0.
So, pataas natin, dy 3,000 minus, pababa, no? CD times 8 over 10 equals 0. So, si CD na lang yung ita-transpose ko dyan. So, CD will be 3,000 all over 8 over 10. Diba? And then, 3,000 all over 8 over 10. So, 3,750. CD is 3,750 pounds. So, positive na siya kasi inanalyze natin kung paano yung magiging reaction niya. So, meaning, papasok siya, tinutulak niya si point D that is in compression. No? So, lagyan natin C or compression. So, baksan natin ulit yan. Yan. Okay? Then, tsaka tayo summation of forces along X. So, pwede naman dito. So, summation of forces along X going to the right is positive is equal to 0. So, going to the right, CD times 6 over 10. Going to the left, DE minus DE equals 0. Si DE na lang ulit na transpose ko para maging positive na si DE. Ayan, so DE is CD times 6 over 10. So, yung CD natin is 3,750. So, CD is 3,750. 3,750 pounds times 6 over 10. No? Ayan. So, DE will be equal to 3,750 times 6 divided by 10. 2,250. So, 2,250 pounds. So, again, tama ang assumption natin sa DE na tension. No? Hinahatak niya si point D. So, that is in tension. Okay, so, baksan natin yan. Iyon. So, tingnan natin kung may kulang pa ba. So, meron tayong CD, DE na tama na, no? Ayan. So, tama na yung assumption natin na ED. Meron na tayo. So, meron na tayong ED. Meron na tayong CD na compression. So, compression din siya sa point C. CD. Ang wala na lang tayo ay CE. No, CE. So, pwede tayong mag-join sa E or mag-join sa C. Sa E, ilan yung force dyan? 1, AE, ED, EC, BE, tsaka 4,000. Ang dami, no? Pero pwede pa rin naman kayong mag-join sa E. So, i-analyze lang na maigi, no? Pero sa point C, tatlo lang yung force natin, no? Si BC, CD, tsaka si CE. Diba? So, mas maganda lang mag-join sa C compare sa E. Pero, kung gusto nyo maging masigurado at may time pa kayo, mag-join ka sa C, tumama yung sagot mo sa CE, pwede mo i-check, mag-join ka sa E, dapat tama rin yung sagot. Pareha lang yung magiging sagot. Okay? So, dito tayo sa joint C. So, BC, CD, tsaka CE. So, kung i-analyze natin, ano kayang direction ni CE? So, pakaliwa si BC, pataas si CD. So, may Y component itong pataas. So, syempre, ka-counter niyan, pababa, no? Or, tension siya sa point C. So, hinahatak niya si point C. Ito ay si CE. Ayan. Okay? So, sige, gawa natin ng FBD. Saan tayo? At joint C. FBD at joint C. Okay, so ito yung C. Ano nga ba yun? Ang letter na yun. BC, compression, CD, compression. BC, compression, CD, compression. Tapos, in-analyze natin na pababa si CE. Ayan. Double check. BC, CD, BC, CD, tsaka CE.
BC, CD, tsaka CE. Ayan. And then, ganun pa rin naman yung slope niya. So, ito ay 8 and 6. 6, 8, 10. And pwede nyo i-simplify yan, ha? 3, 4, 5. Pwede yan. No? Same triangle lang din yun. No? 6, 8, 10. Okay? So, meron siya yung CE na reaction. Pababa at pa-left. So, CE times 8 over 10. Tapos, itong horizontal, CE times 6 over 10. And si CD, meron din. Ibahin na lang natin kulay, no? Para hindi nakakalito. So, vertical distance, CD times 8 vertical over 10. And horizontal distance is CD, horizontal component is CD times horizontal distance 6 over hypotenuse 10. Ayan. So, may value na tayo ng CD and CE, ay BC. Yung CD natin, CD is 3750. CD is 3750. So, ito ay 3750 times 8 over 10. Ito ay 3750 times 6 over 10. And yung isa pa, BC. BC natin. Yung BC. BC. Ayan, 4.5, no? 4.5. BC natin is equal to 4,500 pounds. Okay? So, meron ng value. Ang hinahanap na lang natin si CE. So, it's either horizontal forces along Y or along X. So, kung along X, tatlo, no? Ito, 1, 2, and 3. No? Pag Y, dalawa lang. CD times 8 over 10, which is 370 times 8 over 10, tsaka CE times 8 over 10. So, mas magandang mag-summation ka na lang ng forces along Y, where going upward is positive, is equal to 0. Okay? So, una, pataas is CD, which is 3750 times 8 over 10. 3750 times 8 over 10. Tapos, pababa, minus pababa siya, no? CE times 8 over 10 equals 0. So, wala nang iba kasi dalawa lang. So, mas madali i-solve siya sa force along Y kaysa sa X, no? Ayan. So, ito i-transpose ko. Tapos, divide both sides by 8 over 10. So, bali, 3750 times 8 over 10. Then, divide both sides by 8 over 10. So, cancel yung 8 over 10. So, same lang yung value ng CE sa CD na 3750 pounds. And, ang assumption natin sa CE ay tension kasi hinahatak niya si point C and naging positive yung sagot natin dahil inanalyze naman natin muna yung trusses before we do our assumptions, no? So, in tension, hinahatak niya si C, no? So, lagay natin 3750 in tension. Okay? So, pwede rin naman kayo mag-summation dyan sa along X, no? Para to check na ang CE, ang sagot nyo sa CE ay tama. Okay? So, pwede nyo i-try yun. Mag-summation kayo sa X, forces along X, we're going to the right is positive. Dapat ang sagot nyo pa rin is 3750, which is 3750 talaga ang magiging sagot nun. Okay? So, try natin. Pwede pala i-minimize. No? Tingnan natin. So, meron na tayo AB. Ito yung AB. AE. BE, meron na. BC, meron na rin. Ito, BC, no? Tapos, CD, meron na CD. Ito. DE, meron na. Ito. And then, CE. So, kompleto na yung mga member na sinolve natin. Okay? So, practice lang kayo ng, ng problem na mag-solve. Ito, onti pa to, no? Yung truss na to. Pero, inabot tayo ng 44 minutes, no? Pero, syempre, iniisa-isa natin ulit yan, no? Pero, once na mag-solve kayo niyan, na kayo lang, syempre, i-double check nyo, focus on solving para less ang error, and double check nyo lagi yung ginagawa nyo. Okay? So, sa pag-transpose pa lang, no? So, dapat i-double check nyo yun.
Okay, so thank you and more practice in solving this kind of problem, no? And syempre, good luck sa mga examinations niyo. Okay, so thank you.